Nauwi sa engkwentro ang pagkaharap ng mga tauhan ng militar at ng New People's Army sa bayan ng Silvino sa Lobos, Northern Samar kaninang umaga. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. May naganap na naman na panibagong sagupaan o engkwentro ngayong araw ng militar at New People's Army dito sa Northern Samar. Ayon sa 8th ID Philippine Army, nakasagupa kaninang umaga lamang ang remnants o itong mga MPA mula sa Sub-Regional Committee Imperium ng Eastern Visayas Regional Party Committee. Naganap ang panibagong sagupaan sa Barangay Gusaran, Silvino, Lubos, Northern Samar kaninang umaga. Kasunod ito sa paglulunsad ng operasyon ng militar dahil sa mga reports o sumbong mula pa rin sa mga residente nitong mga armed individuals na patuloy daw ang pangingikil extortion activities lalo na sa mga magsasaka at residente na nasabing barangay. Sa kasalukuyan ay hindi pa inilalabas. Wala pang inilalabas sa pahayag ang militar kung may nasawi sa nasabing sagupaan. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Chain Galit Bantayan ng DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa likod ngayon ng Rias na bakal ng Bayangbang Pangasinan Police Station ang dalawang lalaking tulak ng illegal na droga matapos silang malambat sa inilatag na buy-bust operation ng PNP. Batay sa ulat ni Acting Chief of Police Lieutenant Colonel Romel Bagsik, nagsagawa ang kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Team ng operasyon sa Barangay Poblasyon. Isa ang nagkunyaring bayar at nakabili sa mga suspek ng dalawang plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu kapalit ng mark money at agad silang inaresto. Ang nakumpiskang illegal na droga sa mga suspek ay tumitimbang ng 3 gramo at may street drug price na 20,400 pesos. Naharap ngayon sa kaso ng paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang mga suspek. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakipagpulong kahapon, Disyembre 9, 2025, si Police Colonel Manan Muarip, Acting City Director ng Davao City Police Office o DCPO, kay Acting City Mayor Sebastian Zemerman Duterte sa Matina Enclaves, Davao City upang talakayin ang mga hakbang sa seguridad para sa nalapit na Kapaskuhan. Tinalakay sa pulong ang papapalakas ng presensya ng kapulisan, maagap na mga estratehiya laban sa krimen at koordinadong deployment ng mga tauhan sa mga pangunahing lugar sa lungsod. Kinikilala ng DCPO ang kahalagahan ng pagtutulungan sa local government units ng Davao City upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente at bisita sa panahon ng Christmas at New Year celebrations. Ipinakita rin ni Police Colonel Muarip kay Acting Mayor Duterte ang unang edisyon ng opisyal na publikasyon ng DCPO na may temang The First 98 Days of Leadership na nagdodokumento ng mga mahalagang nagawa, inisyatiba at reforma sa kanyang panungkulan bilang Acting City Director. Pinapakita ng kolaborasyon ng DCPO at ng pamahalaang lungsod ang kanilang pinagsamang dedikasyon sa papapanatili ng kapayapaan, kaayusan at tiwala ng publiko habang sinisiguro ang isang ligtas na kapaligiran para sa mga holiday celebrations. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.